Katulad ng plano nila ng kanyang ama, nauna sila kung saan ang meeting nila sa bastardo. Ikinuyom niya ang dalawang kamao. "Makakaganti rin ako sa'yo. Bastardo ka." Bulong niya habang sinisimsim ang kape na ibinigay ng isang staff. "Hello, Banjo." Tawag mula sa kabilang linya. "Nandito na kami sa Grand Cafe. Mukhang tama nga si Sir Ethan. Dahil sa paligid ng Grand Cafe, may mga armadong lalaki ako na namataan." Naka-loudspeaker yon, kaya rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. Kinuha niya ang cellphone mula kay Banjo. "Hello Bert, magbantay lang kayo dyan at ihanda mo ang mga tao natin. Huwag kayong magpahalata na nandyan kayo sa paligid. Gusto ko sorpresahin ang matandang tuso. Kung tuso siya, mas tuso ako." Madilim ang mukha niyang sigaw sa kausap. "Copy, Sir Ethan." Pagkatapos ibinalik na niya ang cellphone kay Banjo. "Hello Bert, malapit na kami ni Sir Ethan. Magte-text na lang ako kapag nasa loob na kami. Ibig sabihin, hudyat na yon para dumisarma na kayo." "Copy, Banjo." "Sir Ethan, mag-iingat kayo. Dahil kahit noon pa man, makailang beses na niyang sinasabotahe ang negosyo ng daddy mo. Halagang kaluluwa ng Mr. Chua na yan." "Mang Jose, salamat ha. Pero ibahin niya ako. Dahil ako ang tatapos sa kasama niya at magdadala sa kanya kung saan siya nararapat." Mr. Chua, nakahanda na po ang mga tauhan natin sa kanya-kanyang pesto." "Basta, siguraduhin mo lang na yung mga tao na kinuha mo ay hindi papalpak." Bumunot siya ng armas mula sa kanyang bewang at itinutok rito. "Dahil kung hindi, ikaw mananagot sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo?" "Opo, Mr. Chua." Pagkatapos, binitawan na niya ito. Maya-maya pa nakarating na sila kung saan idadaos ang pagpupulong. "Mang Jose, maiwan ka na rito. Alam mo na mangyari, tumawag ka na ng pulis pag kinakailangan na." "Sir Ethan, hindi na po kailangan ng pulis. Kayang-kaya na ni Bert yun." Alam naman niya ang kakayahan nito. Bukod sa dating sundalo ito ay naging isa sa mga PSG noon. "Banjo, gusto ko lang makasiguro." "Tama si Sir Ethan." Pagsang-ayon ni Mang Jose. Sinalubong sila ni Mr. Chua at ng anak nito na si Henry. Nakipagkamay siya rito bilang isang professional. Nakipagkamay naman ito sa kanya, ngunit si Henry matalim ang tingin. Maging ang mga staff ng Grand Cafe, magiliw silang sinalubong ng mga ito. "Girls, si Sir Ethan Wilson oh! Ang guwapo niya lalo sa personal," sabi pa ng isang babaeng staff. Sabay tilian ang iba pang mga staff sa Grand Cafe. "Excuse me girls, yung tinitilian nyo may asawa na, so ibig sabihin, wala na kayong pag-asa dyan. Pero nandito pa naman ako, single na single, always available." Sabay kindat niya sa mga ito. "Sino naman tong kutong lupa na to? Nakikisali sa may usapan na may usapan." Sabay nagtawanan ang mga babaeng staff. "I'm Banjo, at your service." Sabay kindat niya. "Ano ba yan? Ang bantot ng pangalan ha?" Mas lumakas pa ang tawanan. "Tara na nga girls, magtrabaho na lang tayo. Kaysa magpauto tayo sa kutong lupa na yan." Dagdag pang sabi. Inirapan siya ng mga ito at patuloy siyang pinagtatawanan. Kamot ulo siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang boss. "Banjo, saan ka naman galing?" Sir Ethan, dyan lang sa tabi-tabi naghanap ng babae na kasing ganda ni Ma'am Rachel." "Puro kakalokohan. Ang atupagin mo, yung ipinunta natin dito." "Okay na lahat sir, just in case." Patuloy lang ang pakikiramdam niya sa magama habang sumisimsim sa hawak na tasa na naglalaman ng kape. "Sir Ethan Wilson," binanggit nito ang buong pangalan niya. "Sino nga ba mag-aakala ng isang bastardong katulad mo? Isa palang heredero ng isang mayamang kano na nagmamay-ari ng isang pinakamalaking real estate developer sa Pilipinas, pati na rin sa Amerika. Let's just say that was destined to be the son of my father, who is your business rival. Itinadhana ako para ako mismo ang magdadala sa iyo, sa kalalagyan mo." "Aba, bastardo ka talaga." Susugurin siya nito, ngunit inawat ito ni Mr. Chua. "Henry, enough!" Malakas sa sigaw niya rito. Nakangisi siyang pinagmasdan ng magama. Si Banjo naman nakahanda rin sa pagsugod nito kung sakali para protektahan ang kanyang boss. "By the way, Mr. Chua, mahalaga ang bawat oras ko. Ano ba ang proposal na nais mong ilatag sa akin?" "Mr. Wilson, bilang isang negosyante, alam kong pareho ko na ayaw mo rin na malulugi.
So, anong kailangan mo sa akin? Good question, Mr. Wilson. Babayaran ko sa iyo ang halaga ng mansyon ni Rafael with interest, kapalit ni Rachel. Sa narinig niya mula kay Mr. Chua, biglang nagtagi sa mga bagang niya. Dahil sa bugso ng matinding galit, naitapon niya rito ang laman ng tasa. Samantalang tila nagulat naman ang mga staff, maging sila Banjo at Henry. Binibili mo ba si Rachel? Madilim ang mukha na tanong nito. Kung yan ang nasa isip mo, para ganun na nga ang ibig kong sabihin. Loko ka, Mr. Chua. Bakit? Anong tingin mo kay Rachel? Isang bagay na pwedeng gawin na deal sa negosyo? Bakit? Hindi ba? Di ba kaya ka nga niya pinakasalan dahil sa utang nila sa'yo? Nasuntok niya ito ng malakas, na agad namang dinaluhan ng anak niya. Ngunit hindi nito pinahawakan ang kahit isang kamay sa anak para tulungan siya nito. Mr. Chua, walang katumbas sa kayamanan si Rachel sa akin. Kung ano man ang gusto kong gawin sa kanya, gagawin ko dahil pag-aari ko na siya. Sa'yo na ang pera mo. Madilim ang mukha niyang sinabi yun. Tapos na ang usapang to, wika ni Mr. Chua. Talagang tapos na, dahil hindi ko tinatanggap ang proposal mo. Akmang tatalikod na siya para lisanin ang lugar na yun. Bigla siya nitong hinila at binunot nito ang armas na nagmula sa baywang nito at itinutok yun sa ulo niya. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi niya namalayan ang pagkilos ni Banjo. Kaagad pala na nakuha nito si Henry at natutukan din yun ng hawak nitong armas. Oh, ano Mr. Chua? Mukhang nabahagyata ang buntot mo? Mr. Chua, bago mo tapusin ang buhay ng boss ko, sisiguraduhin ko mauunang natutumba ang pinakamamahal mong anak. Maya-maya pa ay pumasok na si Bert sa loob ng Grand Cafe, kasama ang mga tao nito na halos armado lahat ang mga yon. Anong nangyayari? Malakas sa sigaw ni Mr. Chua. Ano sa tingin mo? Pagkatapos tumawa siya ng malakas. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Ang kalakaran ng negosyo at pagkatao mo? Mr. Chua, ang hinahanap mo ba mga tao mo? Nasasaklolo sana sa inyo ng anak mo? Nako, Mr. Chua, huwag nyo nang hintayin pa dahil mahimbing silang natutulog sa mga oras na to. Singit ni Bert sa usapan nila ni Mr. Chua. Si Henry naman nasa ganun pa ring sitwasyon. Gulat at takot ang nararamdaman niya dahil sa kinalalagyan nila ng kaniyang ama sa mga oras na yun. Loko ka, Ethan! Kapag talaga nakawala ako rito, tatapusin ko ang buhay mo. Look, Mr. Chua, hawak ko ngayon ang buhay mo at ang pinakamamahal mong uniko iho. Pero dahil hindi pa naman ako kasing sama mo, bibigyan pa kita ng isang chance na mabuhay para baguhin ang mga ginagawa mo na hindi maganda. Dahil sa susunod na kalabanin mo ako o lapitan si Rachel, gagawin kitang pataba sa lupa para sa mga tanim ko na bulaklak. Kasabay nun ay binitawan ang dalawa at lumisan na sa lugar. Samantalang sila Bert nakatutok pa rin ang armas sa mag-ama habang papaalis ang kanilang boss. Ang mga staff ng Grand Cafe, tila ba nakapanood sila ng isang pelikula dahil sa nasaksihan ng mga ito. Dad, are you okay? Isa ka pang walang silbi! Pagkatapos agad na silang lumakad paalis sa Grand Cafe. Sir Ethan, kamusta naging pagpupulong niyo ni Mr. Chua? Mang Jose, wag mo nang itanong. Isipin mo na lang na parang isang pelikula, palaging panalo ang bida. Pagkatapos, pinaandar na nito ang sasakyan paalis. Banjo, i-text mo si Bert. Sabihin mo sa mansion sila dumiretso para sa bayad at bonus nila. Sige po, sir. Thank you, Bert. Sabay abot rito ng sobre na naglalaman ng bayad sa mga ito. May pasobra pa yan. Bahala na kayong paghati-hatian. Salamat, sir. Anytime, Sir Ethan. Sabay halik nito sa sobrang iniabot niya rito. By the way, paano niyo napatulog ang mga tao ni Mr. Chua? Madali lang, Sir Ethan. Kinutsaba ko ang manager ng Grand Cafe. Pinalagyan ko ng pampatulog ang kape nila. Pumayag naman sila dahil sabi ko masasamang tao mga yon, kaya kailangan nila makipagtulungan. Good job, Bert. Sir, alis na kami. Ipatawag mo na lang kami kay Banjo kung kailangan nyo ng serbisyo namin. 1 month later. Nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim dahil nagbabad siya ang paglubog ng araw sa mga oras na yon. Nakaupo pa rin siya sa gilid ng dagat at patuloy na nilalanghap ang sariwang hangin. Nahatid ng dalampasigan na kinaroroonan nila ni Ethan.
Matapos ang halos ilang linggo na pananatili sa hospital, dito siya dinala ni Ethan sa sarili nitong beach resort dito sa Batangas. Huminga siya ng malalim at ipinikit niya ang mga mata. Just relax and enjoy the view. Nagulat siya nang maramdaman ang mainit na hininga nito. Ethan? Sabay lingon niya rito. Babe, bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko ha? Sabay ngiti at kindat nito sa kanya. Hindi masakit na kasi ang mga mata ko dahil sa talsik ng tubig mula sa dagat. Alam mo ba, na ang dagat lang ang nakakaalam ng laman ng puso't isip ko. Sa tuwing meron akong problema, ang dagat ang takbuhan ko. Isisigaw ko lang ang lahat ng nararamdaman ko at kahit papano naiibsan ang sakit na nagtatago dito. Sabay turo sa dibdib. Hindi niya napigilan na tumulo ang mga luha dahil sa mga narinig. Dahil alam niya na ang bigat sa dibdib nito ay siya ang dahilan at ang pamilya niya. Sa bawat hampas ng mga alon, pakiramdam niya ito ang galit na mula sa puso ni Ethan. Galit na umaabot hanggang dalampasigan. Babe, please don't cry. Ethan, I'm really sorry. Ako at ang pamilya kang naging dahilan. Nang bigat yan sa puso mo. Rachel, tahan na. Sige ka, pag pinagpatuloy mo yung pag-iyak mo, bibigyan kita ng parusa na alam kong magugustuhan mo. Sabay ngiti at pilyong kinindatan nito. Puro ka talaga kalokohan, Wilson. As of now, babe. Siguro, temporary. Kalimutan na muna natin ang sa pagitan nating dalawa ang mga galit. Sabay ngiti nito at marahang pinisil ang kanyang pisngi. Kailangan mo magpalakas, sabi ng doktor. Kaya nga, dinala kita rito Dahil sabi nila, maganda daw sa bagang dagat. Pero may alam ako na mas effective pa dito. Ano naman yun? Babe, I want you. Ethan, put me down! Saan mo ako dadalhin? You're blushing, babe, ha? Bibigyan lang naman kita ng best medicine para mas madali ka makarecover. Bumaba ang mukha nito at hinalikan ng mga labi niya ng buong ingat. Ethan, please stop this. Don't be shy, babe. You're totally beautiful, then and now. I can't stop myself. I want you now. Ethan! Babe, please, don't stop me. Because I might go crazy. Kailangan mo itigil to. Pilit niyang sinabi yun kahit labag sa isip at katawan niya. No, babe, I want you now. Babe, I told you, this is the best medicine for you. Sabay kindat nito sa kanya. Pakiramdam niya wala siyang kakayanang sumagot rito dahil inubos nito ang lakas na meron siya kanina. Babe, game? Ha? Babe, wag mo sabihin na hindi mo alam ang ibig kong sabihin. Ethan, wala pa akong karanasan Biglang dumilim ang mukha nito at walang nung isinuot muli ang boxer at lumabas ang silid. Bumangon sa kama at inayos niya ang kanyang sarili. Saan naman kaya pupunta yun? Mahinang bulong niya habang naglalakad papuntang kusina. Nagugutom na siya at alam niya, ganun rin ito. Nakakita siya ng manok at isang carrots at kalahating repolyo sa loob ng ref. Binuksan niya ang maliit na cabinet na naroroon na naglalaman ng mga delata at noodles. Sunod-sunod naman ang pagbuga at hit-hit niya sa sigarilyo na hawak. Habang sa kaliwa, hawak ang isang bote ng alak. Hindi niya alam kung paano na ang kanyang mga plano. Pakiramdam niya ngayon, nangingibabaw na ang pagmamahal para sa asawa. Ethan, wake up! Hindi tong plano mo! Malakas na sigaw niya habang sinasampal ang sariling mukha. Wala pa siyang karanasan hanggang ngayon. Yun ang rinig niya sa sinabi nito kanina. Totoo kayang sinabi nito? Naalala niyang sinabi nito noon na wala itong minahal na ibang lalaki, kundi siya lang. Rachel! Malakas niyang sigaw na pabulong habang tinutungga ang bote na hawak niya. Hindi to pwedeng mangyari na ang pagmamahal ko sa iyong sisira sa mga plano ko. Huminga siya ng malalim at malakas na ibinato ang mga bote na hawak niya sa bandang dako ng dagat. Sa side ni Rachel, pagkatapos niyang gayatin ng mga sahog para sa lulutuin, nagpainit na siya ng kawali. Lalagyan na sana niya ng mantika yun nang biglang lumitaw ang presensya nito sa harapan niya. Dahilan para magulat siya. Anak ka ng tokwa! Malakas na sigaw niya.
Kailan ka pa naging magugulatin, Mrs. Wilson, ha? Saan ka nang galing? Bigla ka na lang umalis nang hindi ko alam. Kung ano nangyari sa'yo eh. Diyan lang nagpahangin. Nagyosi sa tabing dagat. Bakit? Amoy alak ka. Hindi niya sinagot ito. Babe, marunong ka pala magluto? Oo naman. Kaya yaami ko natutunan ng pagluluto. Simula nung mawala ang mami. Sinanay ko ng sarili ko na matutunan ng lahat ng gawaing bahay eh. Para sa magiging asawa at mga magiging anak ko in the future. May kirot yun sa puso niya. Bakit hindi ba siya ang pangarap na maging ama ng mga anak nito? Biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at nakitang si Banjo yon. Hello, Banjo. Good evening, Sir Ethan. Bakit ka tumawag? Sir, may babaeng mestiza na dumating sa mansyon mo. Pagkatapos pumunta dito sa opisina, hinalughog ang bawat building. Hinahanap ka. Si Hillary? Bigla siyang napatda sa pagsandok nang marinig niya ang pangalan ng babae na binanggit nito. GF ba ito ni Ethan? Tanong ng kanyang isip. Oh, sir, siya nga. Ang sabi pa nga niya sa lahat ng mga tao mo dito sa opisina, GF mo daw siya. Kaya sinabi ni Carla sa kanya na hindi yun totoo dahil may asawa ka na. Sinabi ko rin na magkasama kayo ngayon. Sabihin mo, babalik na kami dyan, bukas na bukas rin. Sige po, sir, pero girlfriend mo po ba talaga yun? Matindi ka talaga, sir. Matinik pagdating sa mga babaeng magaganda. Loko. Biro lang, sir. Sa totoo lang, sir, di hamak naman mas maganda si Ma'am Rachel kaysa sa Hillary na yun. Banjo, ikaw na muna ang bahala kay Hillary. Bukas na bukas nandyan na ako. Sige po, sir. Ako na bahala dito. Bakit kaya ito pumunta ng Pilipinas? Makakasira lang siya sa mga plano ni Ethan. Halika na. Kain na tayo habang mainit pa tong niluto ko. Mrs. Wilson, masarap ka pala magluto. Mabuti naman nagustuhan mo. Oo naman, ang sarap-sarap. Parang ikaw. Pinamulahan siya ng pisngi. Naalala niyang namagitan sa kanila nito kanina. Sa sobrang hiya, tumayo siya para kunwari kukuha ng tubig. Kahit ang totoo, kinikilig siya. Ethan, kumakain tayo. Puro kakalokohan dyan. Bakit? Wala naman ako sinabi na masama. Ang sabi ko, mas masarap ka. Ethan, mabuti pa mauna ka na sa sala. Hugas lang ako ng plato ha. Pagkatapos susunod na rin ako sa'yo. Okay babe, but I want dessert, kaya hintayin kita. Ha? Sabay kindat niya rito. Rachel, ano ka ba? Huwag kang marupok. Alam mo naman kung anong totoong pakay ni Ethan sa'yo eh. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Ay, bakit kaya hindi man lang natawag ang batang yun? Halos 1 buwan na mahigit ang nakalipas ah. Hello, sino po sila? Hello, si Yaya Ami ito, Yaya ni Rachel. Gusto ko lang sana siyang makausap para kamustahin. Wala po si Rachel dito, nasa bakasyon kasama si Sir Ethan. Ah, ganun ba? Ay siya, sige, salamat. Pakisabi na lang pag-uwi niya dyan na tawagan ako. Okay, Ami, makakarating. Nakahinga na siya ng maluwag dahil alam niya na nasa maayos ang kanyang alaga. Pero bakit sila nasa bakasyon? Sa pagkakaalam niya, hindi sila maayos ni Ethan. Kahit alam niya parang imposible yun, ipinapanalangin niya na maging maayos na ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang alaga. Rachel, para kang isang musika dahil kaya mong linisin at gamutin ang puso ko kahit anong bigat pa nito. Sinasambit niya yon ng mag-isa habang ang dalawa niyang kamay ay tumutugtog ng piano. Pumunta siya sa sala, ngunit wala ito ron. Nakita niya ito na papalapit sa kanya. Itinigil niya muna ang pagtugtog at sinalubong niya ang ngiti ng asawa. Hi, naghintay ka ba na matagal? Naligo muna ako para mamaya matutulog na lang. Hindi naman. I'm willing to eat sa masarap na dessert. Ethan, puro ka talaga kalukuhan. Oh, Mrs. Wilson, bakit ka lumalayo? Babe, alam mo naman kung anong sitwasyon natin. Bukas kailangan na natin bumalik sa mansyon. Naghihintay si Hillary sa akin. Naiiyak siya dahil babalik na ulit sila sa kung ano lang ang papel niya sa buhay ni Ethan. Ayos lang, maraming salamat sa pag-alaga mo sa akin at sa pagpaparamdam na importante ako kahit sa pagkukunwari lang. Dahil sa narinig niya sa mga sinabi nito, naramdaman niya na parang mayroong asido na bumuhos sa kanyang puso. Babe, bukas ganun pa rin tayo. Kung ano yung rules ko, wala magbabago.
Mauna na ako matulog sa'yo kasi maaga pa tayong gigising bukas. Babe, kung ano man ang magagawa ko sa'yo, sana mapatawad mo ko. Mapait na sinabi nito sa kanya. Ethan, yun lang ang lumabas sa bibig niya pagkatapos patakbo siyang iniwan. Pagdating niya doon, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang unang niya at niyakap yon. Ethan, mahal na mahal kita. Kaya kahit ano pa ang gawin mo sa akin, mananatili ako sa piling mo. Hagulhol niyang iyak. Napabuntong hininga siya ng malakas nang makaalis ito. Rachel, kung alam mo lang, kung gaano naghihirap ang puso ko dahil sa'yo. Kailangan magawa ko ng mga plano ko para matapos na to. Dahil hindi niya alam kung paano. Dahil ang matindi niyang kalaban ay mismong puso niya. Ang pagkikita nila Henry at Hillary. Nakailang bote na siya pero parang hindi siya nalalasing. Waiter, alak pa nga. Sir Henry, lasing ka na po. Kaya hindi ka na namin pwedeng bigyan pa ng alak. Loko ka pala eh. Ano bang pakialam mo? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may tatamaan ka? Pagtataray nitong sigaw, tinakbo ito ng mga waiter na naroroon. Ma'am, okay lang po ba kayo? What do you think, ha? Sorry po ma'am, lasing na po yan si Sir Henry. Hindi ito nagpaawat na umupo ito sa lamesa na kinaroroonan ng taong bumato sa kanya. Anong ginagawa mo rito, babaeng tagak? Hoy, mayroon akong pangalan at huwag mo akong matawag-tawag na tagak dyan. Sino ka naman? I'm Hillary, girlfriend ni Ethan Wilson. Ethan? Yes, kilala mo? Tumawa siya ng malakas. Kilalang kilala. Siya lang naman ang matindi kong karibal sa babaeng pinakamamahal ko. What? Ako ang girlfriend niya, kaya ako lang mahal niya. Noong umulan ng kabubuhan, sinalo mo ba? Naniwala ka naman na mahal ka niya. How dare you to say that? Kung hindi ka pa rin naniniwala, sasabihin ko sa'yo. Kasal na nga sila eh. Nanlumo siya nang makumpirma na kasal na nga mga ito. Simula nung mga bata pa kami. Isang babae lang ang minahal namin. Si Rachel Delgado. Waiter! Lumapit ang waiter at nagtataka ito dahil biglang tumigil ang bangayan nila sa pagitan nila ni Henry. Dalhan mo kami ng pinakamahal na alak niyo dyan. Okay po, ma'am. Sa tingin ko, magkakasundo tayo. Cheers! Ngayong nalaman mo ng kasal na si Ethan, what's your plan? Hindi ako makakapayag na mapunta lang siya sa iba. Ethan is mine. Pareho pala tayo. Alam mo na ang dapat natin gawin. Muli nilang itinaas ang boteng merong lamang alak. Hudyat yun ng isang kasunduan. Pagkagising nila ng umagang yun, ay naging tahimik ang bawat isa sa kanila. Hanggang sa natapos na sila ng agahan, ay ganun pa rin halos walang gustong umuna sa kanilang dalawa para magsalita. Pakiramdam niya ibang Ethan na naman ang kaharap niya. Tahimik, madilim ang mukha. Bukod sa ayaw niya ng gulo, natatakot siya rito na baka masaktan na naman siya nito. Good morning, ma'am. Sir Ethan, welcome home. Masayang bungad ng mga ito pagdating nila sa mansyon. Salamat po, Manang Martha, Mang Jose. Sir Ethan, si Ma'am Hillary, nasa kwarto mo. Natutulog pa yata. Kagabi, inihatid siya dito ng isang lalaki na pareho niyang lasing rin. Sinong lalaki naghatid sa kanya? Sir, hindi ko po kilala. Gawa na nagmamadali yun na umalis eh. Ma'am Rachel, tumawag nga pala si Ami. Kinukumusta kanya. Sabi niya, tawagan mo daw siya. Ganun po ba? Sige po, salamat. Pagkatapos sabihin yun, lumabas na rin ito. Humiga siya sa kama at ipinikit niya ang mga mata. Magkasama ang mga ito sa isang silid. Siya ang asawa kaya dapat siya ang kasama nito. Bakit siya nagalit na may naghatid rito na lalaki? Mahal niya ba ito? Mga tanong niya sa kanyang isip. Pumasok siya sa sariling silid at nakita niya kung gaano kagulo yun. Manang Martha! Malakas na tawag niya rito. Sir, ano po yun? Pwede bang linisan mong silid ko na to? Agad naman itong sumunod. Isa-isang pinulot nito ang underwear at ang damit na nagkalat sa paligid ng kanyang silid. Tila naman nagising ito dahil sa malakas niyang boses. Honey, Ethan, dumating ka na pala. Tumayo ito at lumapit sa kanya at niyakap siya. Sabay halik nito sa labi niya. Hillary, lumayo ka na nga sa akin. Look at yourself.
Yung pagiging burara mo, huwag mong dalhin dito sa Pilipinas. Bakit parang nag-iba ka na yata ngayon? Kahit noon pa man, ganito na ako. Dahil ba sa Rachel na yon, ha? Nakapamaywang at nakataas ang mukha nito na humarap sa kanya. Hillary, wala kang pakialam ko anong gusto kong gawin. Tandaan mo, girlfriend lang kita. Ethan, ang sabi mo sa akin, bago ka umuwi dito sa Pilipinas, dahil sa maghihiganti ka sa babaeng naging dahilan na kamatayan ng nanay mo. Ang hindi ko na maintindihan, kung bakit pinakasalan mong babaeng yun. Wala sa pinag-usapan natin na magpakasal ka sa kanya. Pwede ba, Hillary? Bumalik ka na lang sa Amerika. Ayoko masira ang mga plano ko dahil sa'yo. Talaga lang, ha? Ako sisira? Oh, come on, Ethan. Huwag na tayong maglokohan. Manang Marta, sabihin mo kay Mang Jose, ihanda ang sasakyan, pupunta kami ng opisina. Sige po, sir. Jose, ihanda mo raw ang sasakyan at alis na kayo papunta ng opisina. Sige Marta, tapusin ko lang tong pagkakapi ko. Bilisan mo na dyan, mainit ang ulo ng boss natin. Nagkasagutan sila ni Ma'am Hillary kanina. Ma'am Rachel, nandito ka rin pala sa kusina? Opo, Manang Marta, kanina pa kita inaantay. Itatanong ko lang kung anong gusto nito na timpla sa kape ni Ethan. Alam niyo naman na ito ang gusto niyang gawin ko, di ba? Magsilbi ako sa kanya para sa utang ng pamilya namin. Mapait na wika niya. Ma'am, simple lang ang gusto ni Sir. Less sugar, dahil ayaw niya ng matamis. Ang gusto niya mapait. Sa pakiwari niya ay may gustong ibang ipakahulugan si Manang Martha sa mga sinabi nito. Matapos siyang turuan ni Manang, kagad niyang tinungong silid nito para dalhan nito ng mainit na kape. Hindi naman yun nakala kaya pinihit niya yun at binuksan ng pinto. Tumambad sa kanya ang imahe ng dalawa na nasa ganong ayos at halata na bagong ligo pa ang mga ito. Mapapansin yun dahil sa parehong basa ang buhok ng mga ito. Tanging tuwalya lang ang nakatapis sa mga yon. Pero ang hindi niya kinaya ay ang nasaksihan sa pagbukas niya ng pinto. Naghahalikan ng mga ito. Sobrang sakit sa dibdib ng kanyang mga nasaksihan. Pakiramdam niya para siyang kandila na unti-unting nauupos sa mga oras na yon. Oh, the wife is here. Bumungad sa kanya ang isang babaeng mistisa na mayroon pang modelo na pangangatawan at matangkad dito na halos kasing taas ni Ethan. Samantalang siya, nasa 5'5" lang. Rachel, ilapag mo na yung kape dyan. Lumabas ka na. Honey, wait. Bakit mo palalabasin agad? Hindi pa kami personal na nagkakakilala, right? I'm Rachel Delgado. Nanginginig ang kanang kamay niya na inabot sa kaharap, ngunit hindi nito hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, baka madumihan pa ang mga kamay ko ng masamang dugo. Hillary, enough! Malakas na sigaw ni Ethan. Naningkit sa galit ang mga mata niya sa sinabi ng babae. Bago pa man niya hintayin na bumagsak ang mga luha, tumakbo na siya palayo sa mga ito. Mabigat ang kanyang dibdib na hinabol yun ng tingin ng kanyang mata. Habang patakbo yun na lumalayo sa kinaroroonan nila. Habang si Hillary naman, nakangisi na halatang natutuwa na nasaktan niya ito. Yaya Abby! Malakas na hagulhol niya ng iyak habang tinatawag ang kanyang yaya. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay ang maipit sa naging kasalanan ng kanyang ama. Ma'am Rachel, ayos ka lang ba? Manang Martha, ayos lang po ako. Lalabas na rin po ako maya-maya. Mabigat sa kanyang dibdib na umalis ang mansyon. Di man lang niya naitanong kung ayos lang ba ang asawa. Di ba dapat masaya siya dahil nasaktan niya ito? Huminga siya ng malalim at malakas sa buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sir, saan tayo? Mang Jose, sa opisina tayo. Mamayang gabi meron kaming hapunan, Hillary. Ihatid mo siya mamaya sa opisina. Sige po, Sir Ethan. Have a good day, sir. Ngiting salubong nito sa kanya. Carla, coffee. Yes, sir, coming. Naaalala niya ang kape na tinimpla ng kanyang asawa. Itinapon yun ni Hillary. Sabi pa nito na baka may lason raw yun. Oy, sir. Kumusta ang pulot gatang bakasyon? Nakangisi itong may dalang isang folder. Biro lang, sir. By the way, Banjo, kumusta na ang pagmamanman nila Edwin? Pati na ni Leo kay Mr. Chua? Ayun, sir. Patuloy pa rin ang dalaw sa pagsunod sa bawat galaw ni Mr. Chua. That's good. Update niyo ako sa bawat galaw na matandang Chua. Copy, sir.
Habang abala si Manang Marta sa pagluluto at wala pa rin noon si Mang Jose, marahan siya na humakbang at nagtungo palabas ng mansyon. Tumakas siya para umuwi muna sa kanila. Hindi na siya nagpaalam dahil alam niya na hindi siya papayagan ni Ethan na umuwi sa kanila. Bukod sa namimiss na niya ang daddy at yaya niya, mabigat rin ang dibdib niya. Kaya nagpasya siya na umuwi muna sa kanila para kahit papano makahinga sa sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Yaya Ami! Sunod-sunod na katok niya sa pintuan. Saglit lang, ito na, pababa na ako dyan! Sigaw nito habang naririnig niyang yabag. Maya-maya ay nakalapit nito sa pintuan. Oh iha, ikaw pala! Bakit ngayon ka lang bumisita? Maluhaluhang tanong nito sa kanya. Hindi na niya nagawa pang magsalita. Umiyak na lang siya ng umiyak. Iha, tahan na! Akala ko pa naman maayos na kayo ni Ethan. Yaya Ami, pagkukunwari at galit lang ang mayroon sa puso ni Ethan. Kaya hindi ko alam kung magiging maayos pa kami. Sana tumira na lang tayo sa mas maliit na paupahan. Kesa nasa mansyon nga tayo. Ikaw naman nagdurusa sa piling ni Ethan. Yaya Ami, hindi lang dahil sa mansyon kung bakit ako nagpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko si Ethan, Yaya. Napahagulhol ulit siya ng iyak nang maalala naging tagpo nila ng girlfriend nitong si Hilary. Alam mo, Iha, oo, naroon na tayo, mahal mo siya. Ang tanong, mahal ka ba niya? Hindi niya magawang sagutin yun dahil maging siya hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Yaya Ami, kahit ano pa man nasa puso ni Ethan, mananatili po ako sa tabi niya. Hindi ko po siya iiwan. Pero Iha, dismayado ito na tiningnan siya at umiling-iling yun. Yaya Ami, hindi ko po siya iiwan. Ipinangako ko na yun sa sarili ko, kahit anong hirap ang danasin ko. Hindi ko siya tatalikuran muli. Naisip ko nga minsan na sana hindi ko siya tinalikuran noon. What if? Maraming what if na tumatakbo sa isip ko. Na walang kahit na sino ang kayang sumagot. Iha, wala ka namang kasalanan. Hindi mo kagustuhan na hindi ka dumating sa tagpuan yun ang gabing yun. Yumakap siyang muli rito at pahikbing isinubsob ang mukha niya sa balikat nito. So anong plano mo ngayon? Yaya Ami, wala po akong plano. Sa hirap at ginhawa mananatili ako sa mansyon bilang asawa niya. Hanggang kailan? Hindi ko po masasagot yan. Basta gagawin ko to dahil umaasa ako na isang araw magiging maayos at babalik kami sa kung anong meron sa amin noon ni Ethan. Mahal mo talaga siya, Iha. Hayaan mo. Araw-araw kong ipagdadasal sa Panginoon na sana maging maayos na kayo. Magpahinga ka lang muna sa taas at pakakainin ko muna ang daddy mo para naman may lakas ka uli na harapin uli si Ethan. Yaya Ami, ako na muna magpapakain kay daddy. Namimiss ko na rin siya. Ikaw talagang bata ka. Ako na. Magpahinga ka na muna sa taas. Pagkagising mo na lang siya puntahan. Marta, humahangos ka. Si Ma'am Rachel. Nawala. Huminahon ka nga para magkaintindihan tayo. Si Ma'am Rachel, nawawala. Ha? Teka, nalibot mo na ba ang buong mansyon? Baka naman naglalakad-lakad lang yun. Nalibot ko na nga eh. Hindi ko nga alam kung saan pa siya hahanapin. Pakamot ulo na wika nito. Paktay, malalagot tayo nito kay Sir Ethan. Teka lang, tawagan mo si Banjo. Pag si Sir ang tinawagan natin, baka mamaya nasa meeting yun. Mabuti pa nga. Mauna na ako at magdadala pa ako ng pagkain kay Ma'am Hilary. Tumango siya rito at kagad na kinuha ang cellphone sa bulsa. Hello, Mang Jose, napatawag ka. Kailangan mo ba ng chika babes, ha? Puro kakalokohan, Banjo. Sir Ethan, nasan? Bakit ba? Nasa loob ng opisina niya kasama ang board. May meeting sila. Si Ma'am Rachel, nawawala. Ha? Naku, malaking gulo to. Parang nawawala. Di ba nasa mansyon siya kasama ni Manang Marta? Kaya nga eh. Sige, ako na bahala magsabi kay Sir Ethan. Carla. Bakit, Banjo? Tapos na ba ang meeting ni Sir Ethan? Hindi pa eh, bakit ba? Tanong nito na tila may pagtataka. Si Ma'am Rachel, nawawala daw. Baka iniwan na si Sir? Ang sama kasi ng ugali ng boss natin eh.
Kaya hindi na ako nagtataka pa. Ang bibig mo, baka may makarinig, makarating kay Sir Ethan. Totoo naman eh, kung ako ang nasa sitwasyon ni Ma'am Rachel, matagal ko nang niliyasan yun. Magsasalita pa sana siya, ngunit tinakpan ni Banjo ang bibig. Banjo, baho na kamay mo, ayaks! Arte-arte mo naman. Sige na, punta ko muna si Sir sa loob ng opisina. Naawa na ako sa alaga ko. Hanggang kailan mo ba itatago sa kanyang totoo? Baka sa ginagawa mo na to, mas lalo lamang na malagay sa alanganin ang buhay ni Rachel. Yaya Ami, sino po kausap mo? Iha, wala. Nagsasanay lang ako na umakting katulad ng nasa teleserye na pangako sa'yo. Yaya Ami, hindi ako makatulog. Baba na muna ako para tumawag sa mansyon. Okay, sige Iha. Wika niya habang nag-uusap sila sa magkabilang pintuan. Sir Ethan, nawawala daw po si Ma'am Rachel. What? Nagulat ang mga kamiting nito sa lakas ng boses ng kanyang boss. Tumawag po si Mang Jose. Pag-uwi niya daw sa mansyon, yun ang sabi ni Manang Marta. Maraming salamat sa productive meeting. Tumayo na to at lumabas na ng opisina. Hello, Manang Marta. Ma'am Rachel, ikaw ba yan? Nanginginig ang boses nito. Opo, pasensya na kung hindi ako nagpaalam sa inyo ha. Alam ko na hindi mo ako papayagan eh. Hindi talaga ma'am dahil ako malalagot kay sir. Pasensya na po ulit. Huwag po kayo mag-alala, uwi rin po ako maya-maya. Pakisabi na lang po kay Ethan. Pero nang sasabihin ko kay sir, kung magtanong siya kung nasan ka. Sabihin mo na pumunta lang ako sa kaibigan ko at uwi rin mamaya. Ay siya, sige Ma'am Rachel, mag-iingat ka. Mag-iingat ka ha. Hindi niya pwedeng sabihin na umuwi siya sa kanila dahil alam niya magagalit si Ethan. Manang Marta! Nasaan si Rachel? Sir Ethan, tumawag na po si Ma'am Rachel. Ang sabi na sa kaibigan niya raw po siya ngayon at uuwi rin mamaya. Sinong kaibigan? What's going on here? Ethan! Madilim ang mukha nito. Ma'am Hilary, dahil kay Ma'am Rachel umalis po ito ng mansyon. Nang hindi nagpaalam, pumunta to sa kanyang kaibigan. Wika ni Manang Marta. Ethan! Malandi rin pala ang asawa mo? Siguro kasama niya ngayon ang lalaki niya. Mang Jose! Sir Ethan, bakit? Umalis na muna kayo ni Manang Marta. Isama niyo si Hilary. Doon na muna kayo sa isa kong rest house. Sige sir, pero kailangan kami babalik rito. Hintayin niyo ang tawag ko. No, I'm not living here. I'll only live if I'm with you. Madilim ang mukha nito. Ako, Ethan, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kung hindi ka susunod sa mga gusto ko at sa mga plano ko. Let go of me! Please! Oo, alis na ako! Bitawan mo lang ako. Malakas na sigaw niya. Kasalanan to ng babaeng masama na yun. Sigaw niya at padabog na tinungo ang silid para kumuha ng mga gamit niya. Iniabot niya kay Mang Jose ang susi ng rest house at umalis na rin ang mga yon. Kumuha siya ng ilang bote ng alak sa refrigerator at dinala yun sa sofa. Doon, nagbukas agad siya ng 4 na bote. Wala siyang pakialam sa mga oras na yun kung malalasing siya. Rachel! Rachel! Malakas na sigaw niya nang makita ang larawan ng asawa. Kinuha niya yun at tiningnan ng matalim na tingin. Kasabay nun ang pagtungga niya ng alak. Rachel, tatalikuran mo na naman pa ulit ako. Tulad ng ginawa mo sa akin noon. Hindi na ako papayag na gawin mo ulit sa akin yun. Isinusumpa ako na hanggang sa huling hininga mo, akin ka lang. Maluha-luha niyang sambit. Flashback. Bandang 9:00 ng gabi, ay wala pa rin ang dalaga. Pero handa naman siyang maghintay rito, kahit abutin man yon hanggang umaga. Maya-maya pa, nakarinig na siya ng mga yabag ng paa, papalapit yon sa kanyang kinaroroonan. Kaya agad siyang tumayo para salubungin ito. Ikaw ba si Ethan Wilson? Tanong ng 2 lalaki sa kanya. Oo, ako nga. Sagot niya. Ngumisi ang isang lalaki at ang isa naman masama ang tingin sa kanya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? May dinukot sa bulsa ang isa sa mga yon at ibinigay sa kanya. Isang liham mula kay Rachel. Binuksan niya yon para basahin. Ethan, pasensya na kung hindi ako nakarating sa ating tagpuan. Hindi ko magagawang sumama sa'yo. Oo, mahal kita pero hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa piling mo. Tama si Daddy. Sa tingin ko, si Henry ang makakabuti para sa akin. Rachel! Rachel!
Malakas sa sigaw niya matapos mabasa ang sulat sa kamay nito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Minahal kita at pinaglaban kita. Maging buhay man ang aking inay ang naging kapalit nito. Bata, anong iniiyak mo dyan? Sabi pa ng dalawang lalaking kaharap niya habang pinagtatawanan siya. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Ikinuyom niya ang dalawang kamao at binigyan ng tigisang malakas na suntok ang dalawang lalaki. Gumanti rin ng suntok ang mga yun sa kanya. Dahilan para rin dumugo ang kanyang ilong at labi. Ano? Wala na bang ilalakas sa mga suntok niyo, ha? Nakangising hinamon niya ang mga ito. Aba, matapang kang bata ka. Cardo, hawakan mo! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Alam mo, hindi ka bagay sa anak ng amo namin. Bukod sa maganda na yun, mayaman pa. Ikaw mahirap na nga, wala kang tatay sa kang bastardo. Pagkatapos sabihin niyo ng isa sa mga lalaki, ay dinuraan siya nito sa mukha. Iniwan siya ng mga ito na lantutay na gulay. At noon pa lang siya nakaramdam ng sakit sa katawan. Maya-maya, umikot na ang kanyang paningin at biglang dumilim. End of flashback. Malapit na siya sa kinaroroonan ng mansyon nang mapansin niya ang madilim na paligid. Ginabi na siya ng pag-uwi. Pumasok na siya sa loob ng mansyon kahit may pagtataka. Tumuloy pa rin siya. Maging sa loob nito ay madilim rin yun. Manang Martha, Mang Jose, I'm home! Malakas na tawag niya sa mga ito. Ngunit tahimik ang buong paligid at wala ni isang lumitaw sa mga tinawag niya. Maya-maya pa, biglang may umilaw na bahagya na nagmumula yon sa isang kandila kung saan naroroon ang isa sa mga larawan niya. Sa mga oras na yon ay sunod-sunod ang kabog ng dibdib niya. Mrs. Wilson! Napapitlag siya nang marinig ang pagtawag nito sa kanya. Nilingon niya yon at nagulat siya nang makita ito na nakaupo yun sa sofa. At may hawak na bote ng alak. Madilim ang mukha nito. At ang mga mata malamlam at punong-puno ng galit ang mga yun. Mas nadagdagan ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang kabuuan ng presensya nito. Tumayo yun, lumapit sa kanya. Kinuha nito ang dalawang kamay at itinaas yun, kasabay ng pagsandal sa kanya nito sa pader. Inilapit ang sariling mukha sa mukha niya dahilan para maamoy niya ang alak. Ethan, uminom ka ba? Ano ba sa tingin mo, ha? Pagkatapos itong sabihin, binitawan siya nito. Saan ka galing? Malakas sa tanong nito sa kanya. Rachel, I'll give you another chance to answer my question. Saan ka galing? Sinong kasama mo? Malakas sa tanong nito. Sa kakaibigan ko. Putol-putol niyang sagot rito. Tiningnan siya nito sa mata para bang tinatansya nito kung nagsasabi siya ng totoo. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam, ha. Sinungaling! Malakas sa sigaw nito sa kanya habang nasa ganun pa rin silang posisyon. Ethan! Let me go, please! Binitawan naman siya nito, ngunit nasa ganun pa rin ang posisyon nila. Tinalikuran mo ako nun dahil ang tingin mo sa akin wala akong kapasidad na magbigay ng magandang buhay sa'yo. Bumuhos sa mga luha at hinanakit niya na itinago sa loob ng 5 taon. Ethan, I'm sorry. I'm really sorry. Let me explain. Sa tindi ng emosyon sa pagitan nila ni Ethan, hindi niya namalayan na nakaluhod na pala siya rito, habang luhaan. Rachel, stop lying! Lumapit tumuli sa kanya. Dalawang malakas sa sampal ang pinakawalan nito, dahilan para dumugo ang kanyang nguso. Ethan, itigil mo na to, parang awa mo na! Hindi pa ako tapos sa'yo. Ethan, naaminin ko na sa'yo. Hindi ako galing sa kaibigan ko. Galing ako sa mansyon. Binisita ko si Dad at si Yaya Ami. Sorry kung hindi ako nagpaalam sa'yo dahil alam ko, hindi mo ako papayagan eh. Sa pag-aakala na titigil na ito, nang sabihin niya ang totoo, ngunit nagkamali siya. Mas lalo lamang tong nagalit. Dumilim ang mukha nito at nanlilisik ang mga mata. Sa lakas ng suntok nito, pakiramdam niya na yanig ang buong pagkatao niya. Kaya napaupo siya at namilipit sa sakit ang sikmura. Ethan, please, tama na! Impit na wika niya habang hawak ang kanyang sikmura. Rachel, hindi mo na ako matatakasan pag muli. Hanggang sa huling hininga mo, sa akin ka lang. Sigaw nito habang hinahabol siya. Ethan, I beg you please, don't do this! Wika niya rito habang luhaan
at magulo ang kanyang buhok. Napahagulhol siya ng iyak. At napansin niya ang mga buhok na nalagas, kaya pala ganun na lamang ang kirot ng kanyang anit. Bakit? Nawa ka ba sa akin nung tinapos ng daddy mo ang buhay ng inay ko? Hindi ako nagalit sa iyo dahil alam ko na wala kang namang kasalanan. Alam mo kung ano masakit, ha? Iniwan mo ako nung kailangan kita. Dahil mahirap lang ako? Kaya mas pinili mo si Henry kaysa sa akin nun? No, it's not what you think, Ethan. Please, listen to me. Wika niya rito na halos namamaos ng kanyang boses. Rachel, ano pa bang dapat kong isipin, ha? Mukha kang pera katulad ng pamilya mo. Sa bigat ng mga sinabi nito sa kanya, napakuyom na lang ang kanyang mga palad sa galit. Hindi man lang nito mabigyan siya ng pagkakataon na marinig ang kanyang paliwanag. Nung bumalik ako at inalok kita ng kasal, hindi ka nagdalawang isip na pakasalan ako. Pinakasalan mo lang ako dahil sa mansyon, hindi dahil mahal mo ako. Rachel, ilang beses ka na bang naikama ni Henry nang dahil sa pera, ha? Isang malakas na sampal ang tumama kay Ethan. Ethan, how dare you to say that to me? Sa maniwala ka man o sa hindi, pinakasalan kita dahil mahal na mahal kita. Hinatak siya nito sa braso at kinabig siya nito paharap sa sarili nitong mukha. Nakangisi ito na parang masamang tao. Isa-isa tinanggal nito ang sariling kasuotan. Ethan, anong gagawin mo sa akin? Takot na takot siyang umatras palayo rito. Rachel, since I charge you with interest, at ngayon ang tamang panahon para mabayaran mo ako. Ethan, please, don't do this to me. Wala pa akong karanasan. Isa akong malinis sa babae. Malinis, ha? Pagkatapos sabihin yun ay tumawat na ng malakas. Tila sarado na ang isip at puso nito sa mga paliwanag at pagmamakaawa niya rito. Kaya wala siyang magawa kundi ang umiyak na lang sa ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa naramdaman niya na unti-unti na nitong tinatanggal ang natitira niyang saplot. Madilim ang buong mansyon nang makarating siya ron. Oh, Sir Alvin, ikaw pala. Nasaan na sina Ethan at Rachel? Nasa loob po, sir. Kanina pa ako nakakarinig ng lagabugan at sigawan sa loob ng mansyon, eh. Sa totoo lang, kanina ko pa sila gustong pasukin dyan sa loob. Kaya lang, ipinagbawal ni Sir Ethan ang pumasok. Sige, ako nang papasok sa loob. Sir Alvin, bakit ka napasugod dito sa mansyon? Tinawagan ako ni Banjo. Ang sabi, tumawag daw sa kanya si Mang Jose. Nakiusap sa akin si Banjo na pumunta dito para pigilan si Ethan sa masamang balak nito kay Rachel. Pero Sir Alvin, kabilin-bilinan ni Sir na bawal pumasok sa loob. Ako malalagot kay Sir niyan, eh. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Ako nang bahala kay Sir Ethan mo. Ethan, please. Huwag mo gawin to sa akin. Huwag sa ganitong paraan. This is what you deserve. For a low-class woman like you. Wika nito habang madilim at puno ng galit ang mukha. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata dahil sa mga oras na yon, wala nang makapagliligtas pa sa kanya sa mga kamay nito. Pare! Ethan! Sunod-sunod na katok nito mula sa pinto. Napakunot noo ito na tumigil sa ginagawa nito. Alvin? Shucks! Madilim ang mukha nito na tumalikod para isuot ang boxer. Alvin, what are you doing here? Tumawag si Banjo, pinapupunta ko rito. Nilakumos nitong sarili mukha. Noon pa lamang siya nakahinga ng maluwag at nang makalabas sa mga ito, napahagulhol siya ng iyak dahil sa sari-saring emosyon. Ethan, hindi na ikaw to. Hindi na ikaw yung Ethan na kaibigan ko. Alvin, wala sa usapan natin bilang kaibigan mo ang makialam sa mga plano ko. Pero pare, ginagawa ko to dahil bilang kaibigan mo. Ayoko na dumating ang araw. Napagsisihan mo ang mga bagay na ginawa mo na hindi mo pinag-isipan. Alvin, matagal ko nang pinlano to. Sa tingin mo ba hindi ko pinag-isipan to? Look pare, sa nakikita ko kay Rachel, mabuting babae naman siya. Bakit hindi mo siya pakinggan muna? Mag-usap kayo at subukan mong makinig sa mga paliwanag niya para lang mag-aliwanagan kayo. Hindi na niya nagawa pang sumagot sa kaibigan. Isang tunog sa kanyang cellphone ang bumasag sa katahimikan sa pagitan ng kaibigan. Hello, Leo. Anong balita? Sir Ethan, ang mga negosyo ni Don Rafael noon. Hawak na yun ni Mr. Chua. What? Paano nangyari yun?
Hindi ko pa alam pero malakas ang kutob ko, sir, na may kinalaman si Mr. Chua sa pagkakasakit ni Don Rafael. Ayon sa mga nakausap ko, bago raw mangyari yun, magkasama sila ni Mr. Chua at Don Rafael. Sige, Leo. Update niyo agad ako kung may bago kayo malalaman. Salamat, pare. Ethan, maiba ako. Pag-isipan mo mabuti ang mga sinabi ko sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Alvin, alam ko kung anong ginagawa ko at walang kahit na sino ang pwedeng pumigil sa mga plano ko. Madilim ang mukha na wika nito. Napailing na lang siya sa kaibigan at sunod-sunod niyang tinungga ang bote na may lamang alak. Iniayos niya ang sarili at nagtungo siya sa kusina para maghanap ng makakain at doon niya nakita ang mga nagkalat at mga basag na bote. Napapikit na lang siya nang maalala ang galit ni Ethan ng gabing yun at ito na nga ang resulta. Isa-isa niya yung pinulat at nilinis. Hey Rachel, good morning. Oh, Alvin, good morning. Salamat nga pala kagabi ha, for saving my life. Huwag mo nang isipin pa kung ano nangyari kagabi. Nagugutom na ako kaya magluto ka na at ako nang maglilinis dyan. Nagkatawanan sila pareho. Manok ang nakita niya sa refrigerator, kaya adobo ang niluto niya para sa kanilang tatlo. Halos sabay lang sila natapos ni Alvin, kaya kaagad siyang naghain sa lamesa ng mainit na kanin, na halos sabay rin yun na naluto sabay sa ulam. Wow, adobo, my favorite! Wika nito na parang bata. Rachel, masarap ka pala magluto? Hindi naman masyado. Sabay ngiti niya rito. Good morning, Alvin. Halos sabay silang napalingon sa kinatatayuan nito. Nakakunot ang noon nito at parang hindi nito nagustuhan nang makitang magkasama sila ni Alvin. Ethan, good morning. Halika na, sumabay ka na sa amin ni Rachel mag-almusal. Ayokong kumain ng pagkain na may kasalong iba. Ang gusto ko, kung sa akin, akin lang. Madilim ang mukhang sabi nito. Rachel, coffee! Malakas na sigaw niya rito. Rachel, sigurado ka bang handa ka nang lumapit sa kanya? Kung gusto mo, ako na lang magtitimpla at magdadala kay Ethan ng kape. Ayos lang ako, Alvin. No worries. Rachel, are you sure? Tumango siya rito at ngumiti. Ethan, heto na ang kape mo. Nanginginig ang mga kamay niya na inabot yun. Kinuha nito ang kape. Akmang tatalikod na sana siya nang bigla nitong hinila at hinawakan ang kanyang kamay. Babe, gusto ko ako lang kumakain ng luto mo. Ethan, kung wala ka ng kailangan, babalik na ako sa kusina para ipagpatuloy ang pagkain ko. Ethan, uwi na ako Maraming salamat sa masarap na adobo. Sabay ngiti at kindat niya rito. Sige Alvin, sa susunod magbaon ka ng sarili mong pagkain ha. Pare, alis na ako dahil nangangamoy selos rito. Pagkatapos maligo ni Rachel, ay itinapis niya ang puti na tuwalya sa katawan. Agad na lumabas para sa silid na lang magbihis. Nagulat siya nang makita si Ethan na nakaupo. Ethan, anong ginagawa mo dito? Babe, I'm sorry. Wika nito na punong-puno ng emosyon. Rachel, forgive me for what I did to you. Hanggang sa bumuhos na ang mga luha nito. Huwag mo na akong iiwan ulit, please. Umiiyak yon at nakaluhod to sa harapan niya. Ethan, tumayo ka na dyan. Rachel, please, stay with me. Wika nito na malamlam ang mga mata. Magsasalita na sana siya ngunit hindi na niya nagawa yun dahil siniil na siya ng sunod-sunod na halik nito hanggang sa naramdaman niya ang mainit na mga labi. Bumuhos sa mga luha niya dahil sa pinakita at pinaparamdam nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano gagawin para labanan ang kanyang karupukan. Ethan, please, don't hurt me again. Babe, don't worry. Magugustuhan mo tong gagawin ko sa'yo. Bulong nito sa kanya sa puno ng tainga. You're blushing, ha? Babe, I'm crazy about you. Akin ka lang. Ethan. Babe, let me. Kasabay ng pagpapaubaya niya, ay kasama na roon ang kanyang puso. Ethan. Tumulo ang mga luha niya dahil wala siyang narinig na sagot mula rito nang sabihin niyang mahal niya ito hanggang sa maabot na nito ang urorok ng tagumpay. Dahil sa ginawa nila ng umagang yun, kasama na rin na kulang siya sa tulog ng gabi. Nagising siya na may masakit sa katawan.
Hinanap niya si Ethan sa kanyang tabi, ngunit wala nito. Mr. Chua, nadiscover ng mga tauhan natin na may mga taong nagmamanman sa'yo. What? Sino naman ang malakas ang loob na kalabanin ako? Napag-alamanan namin ng mga tao to ni Ethan Wilson. Loko talagang Ethan na yan. Isa ka talagang mulaking tinik sa landas namin ng anak ko. Sa sobrang galit nito, naibato nito ang hawak na baso. Alex, kailangan mawala sa landas ko ang Ethan na yan. Mr. Chua, hindi ganun kadali tumba si Ethan. Kailangan planuhin na mabuti. Wala akong pakialam kung paano nyo liligpitin yung Ethan na yan. Basta gusto ko as soon as possible magawa nyo. Sige, Mr. Chua, kami na ng mga tao kang bahala sa lahat. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak, ha? Dahil ito na ang huling pagkakataon mo. Si Ethan, hindi ko hahayaan na sirain mo mga plano ko na matagal ko ng pinlano. Pagkatapos sabihin yun ay lumabas na siya ng opisina. Good morning, everyone! Nakangiting wika ni Ethan sa mga empleyado. Nakangiting bumati rin ang mga ito sa kanya. Carla, magpa-reserve ka ng pinakamahal at pinakamagandang bulaklak para sa aking asawa. Sige po, sir. Hoy, Banjo, anong nakain ni Sir Ethan? For the first time, nakita ko masaya to na bumati sa atin na. Carla, ganun talaga. Kapag bagong change oil. Sabay ngisi at kindat nito. Banjo, puro ka talaga kalokohan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, kaagad na umupo siya sa upuan na pang-opisina at pinikit ang mga mata. Rachel. Napakagatlabi siya nang sambitin ang pangalan ng asawa. Siya nga ang nakauna dito sa gabing yun. Sir Ethan, ang ganda ng araw natin ngayon ah. Sabay kindat sa kanyang boss. Banjo, mabuti pa ang gawin mo, tawagan mo si Bert para hindi sayang ang pinapasweldo ko sa'yo. Pero lang sir, bakit may ipapagawa ka ba kay Bert? Natulugan ang mga tao natin at sa malamang nakarating na yung kay Mr. Chua. Ala, so anong plano sir? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kailangan may makuha tayong tao sa bakuran ni Mr. Chua. Baka sakali makakuha tayo ng karagdagang impormasyon na nalaman nila Edwin at Leo. Ang pinagtataka ko lang, paano nakuha ni Mr. Chua ang mga negosyo ni Don Rafael? Malakas ang kutob ko sir na baka ginipit niya si Don Rafael, kaya nakuha niya mga negosyo. May punto si Banjo, pero bakit? Sa pagkakaalam niya, matalik na magkaibigan ng mga ito. Sir, labas na ako, tawagan ko si Bert ha. At agad niya naman itong pinayagan. Hello, sino to? Ang bilis mo naman makalimot, si Hilar ito. Malakas sa sigaw nito sa kabilang linya. Oh yes, ang babaeng tagak. Sabay tawa nito sa kabilang linya. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Bakit ka napatawag? Sunduin mo ako sa rest house ni Ethan. Ipinatapon niya kami rito dahil sa babaeng loko na yon. Bakit? Ano ba nangyari? Ang babae umalis nang hindi nagpaalam. Kaya si Ethan umuwi ng mansyon na umuusok sa galit. Napangiti siya sa nalaman. Nakaramdam siya ng pag-asa sa babae na minamahal. Hello, Henry! Are you still there? Napatda siya sa pag-iisip. Yes, I'm still here. Pakitext na lang ang complete address sa akin at susunduin kita dyan. Natapos na siyang maglinis sa mansyon, kaya nagtungo siya sa kusina para magluto ng chicken carbonara and beefsteak American style para sa kanilang hapunan mamaya. Sir Ethan, good evening. Nasaan ang Ma'am Rachel mo? Nasa loob ng mansyon, sir. Hindi naman yun nalabas magmula nang umalis ka papuntang opisina. Nakasuot yun ng damit na kulay dilaw na hanggang tuhod at may ilang hibla ng buhok na naghihiwa-hiwalay sa paligid ng mukha nito. At litaw na litaw ang labi nito na kulay serese. Kaya nanatili siya roon upang pagmasdan ito sa di kalayuan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang lumapat ang katawan nito mula sa kanyang likuran. At bukod sa narinig niya ang pinting ng puso nito, naramdaman rin niya ang malakas na pagkalalaki nito. Ethan, ikaw pala. Nagugutom ka na ba? Putol-putol na tanong niya rito. Mrs. Wilson, kanina pa ako nagugutom habang pinagmamasdan kita mula sa malayo. Nakangising sagot niya. Babe, please, look at me. Hindi niya nagawang sundin ito, kaya kinabig siya nito ng mas malapit. Ethan, you see, I'm still cooking. I don't care.